Magandang araw po sa inyo lahat. Nais ko po sanang manawagan sa pamunuan ng Ninoy Aquino Airport. Ako po ay umuwi galing England to Manila, but ang nangyari sa amin, sa flight namin, noong November 8, pagdating namin sa Kuwait, na-hold yung namin, na-delay yung aming flight kasi nga may disruption. Kasi almost zero visibility ang Kuwait. So, na-pending kami ng 24 hours doon sa Kuwait dahil nga sa pagi ang zero visibility, wala talaga makikita. Mahirapan kahit sino lumanding o mag-take off, hindi pwedeng gawin kasi nga risk sa pagpalipad ng aeroplano. So, ang nangyari, supposedly, ang uwi ko sa Manila, sa NAIA, is November 9, 5 p.m. sana, via Kuwait Airlines. So, ang nangyari, dinivert kami ng Kuwait at pinasa kami, dinala kami, marami kami, mga British citizen din kasama namin, galing England, going to Manila. So, nangyari, dinivert yung flight namin from Kuwait to Qatar Airways. So, nangyari, nung nakarating kami sa Manila is November 10 na. So, ang problem ngayon, yung luggage, no? Yung luggage, nung naghihintay ako doon sa conveyor, wala kami paikot-ikot, wala talaga, hindi ko makita yung aking luggage. Pati yung mga kasama ko, hindi nila makita, no? Kasi nga, Qatar kami, supposedly, ang Kuwait is Terminal 1. So, kami, lumanding kami sa Terminal 3. Yun siguro nakikita kong problema na nandun kami sa Terminal 3. Siguro yung bagahe namin, hindi namin alam kung ano nangyari sa Kuwait Airlines. Dun, ang Kuwait Airlines naman talaga sa Kuwait, sa Terminal 1 yan, sa So, anong nangyari? Yun nga, hindi namin makita yung aming mga bagahe. Pumunta ako sa complaint dun sa NAIA 3, Terminal 3. So, nagpila pa ako ng mga papeles. At ang sabi sa amin, kinuha yung list ng mga pangalan namin, no? So, na-find out nung taga-terminal doon sa may baggage, pag nawawala yung baggage mo, doon ka pupunta. Nakalimutan ko na anong tawag doon sa na yun, sa unclaimed baggage report. Yan, Airport Services Corporation. Yan, diyan kami nag-ano. So, ito yung sinulat niya, no? Ayan yung sinulat niya na kung daw, may pinakita sa amin cellphone na yung bagahe daw namin ay nasa Terminal 1, doon namin kukunin. So, nagtanong ako sa kanya, paano namin makukuha yon? Kamukha ko, sabi ko, hindi na ako makalakad, matanda na ako, kasi 66, may diabetic pa, kung hindi ako makalakad, yung mobility ko, hirap na ako lumakad. Napakalayo para sa akin. So, sinabi niya, pwede naman magpaano kayo, eto, ang niya, yung documents na yung kukuha ng bagahe ko kung hindi ako hindi ako able na mag-pick up ng aking luggage na nawala. Ito nilagay niya, documents, yung kukuha, passport, boarding pass, claim stubs, authorization letter, tsaka 2 valid ID. So, at sinabi niya sa akin, sir, yan, hanggang everyday yan, walang limit yan. Basta everyday, kung kailan kayo pumunta kayo doon, hanapin nyo, dala niya lang yung boarding pass na
iano nyo doon kasi nandun na nga yung pangalan nyo. So, ito ang siste. Kahapon, tinutusan ko yung anak ko kasi nga hindi nga ako, kasi ang anak ko may pasok siya hanggang Lunes hanggang Biyernes. So, siyang tinutusan ko papunta mag-pick up. Nagbigay ako ng authorization letter sa kanya, yung ID ko pinadala ko kasi nga hindi nga talaga, yung mobility ko hindi na talaga ako pwedeng lumakad. Ano na ako, senior citizen na ako eh. Pumunta siya doon. Tapos ang nangyari nung nasa Terminal 1 siya, iba na naman ang sinasabi na nasa Terminal 1 sa Kuwait. Kung sa Kuwait yun. Ang sinasabi na naman doon, sa Lawson Pound section doon, nasa Terminal 3 daw dahil nasa Qatar kami. Pinagpapasa-pasahan na lang. Pagpunta ka sa Terminal 1, sasabihin nila na andun sa Terminal 3. Ngayon, pag pumunta, pa-follow up mo sa Terminal 1 ka, pa-follow up nila, pa-follow up mo, pupunta ka na naman sa Terminal 1, andun daw yung mga bagahe. Walang malinaw, no? Malinaw na ano sa mga tao. Kagaya nito, binigyan pa ako ng ganito, wala rin pala nangyari. Pinakita pa sa akin yung cellphone, naka-notice daw kami, andun yung mga pangalan nga namin, andun nakita ko. Nasa Terminal 1. So, nung pinapunta ko na ko, pinasa na naman siya sa Terminal 3 kasi nasa Qatar daw. Ano na ba to? Gabi naman talaga nangyayari dito sa Pilipinas. Ako, nagbakasyon ako dito, paano na yung ibang, pati mga OFW, paano na yung mga nawawala ng mga bagahe? No? Yung mga pinag-ipunan mo na nandun sa bagahe na yon, tapos ang pagkakaalam ko, pagka ang lost baggage na after a month, i-auction na nila, no? Paano yung nagpapaliwanag sa amin, yung mga kami na nagbakasyon lang, o kaya sa mga OFW, na paano nyo papaliwanag nyo na pag nawala ng bagahe mo, hindi mo na-claim ng 30 days, i-auction na? Paano yung mga nasa loob noon na pinaghirapan mong ilagay doon? Tapos tatawagin nyo kami yung mga bayani ng mga OFW, mga ganyan. Kasi nagpapadala ng remittance sa Pilipinas. At sabihin yung bayani, ginagawa nyo sa amin Hindi kami bayani, winawalang yan nyo kami. Winawalang yan nyo. Biruin mo, sa ibang bansa na, yung asawa ko. Nawala sa, from China siya, so, umuwi ng England, nawala yung baggage niya. So, sa baggage, meron kang lalagay na address, tsaka contact number. Within a week, dineliver sa bahay yun. Wala kami, hindi kami pumunta ng airport, hindi kami nag-message. Basta nandun lang, meron kang detalye na andun yung pangalan mo, address mo, contact number mo. Pinuntahan kami. Dito sa Pilipinas, pag hindi mo kinlaim within 30 days, auction niya. Gabi naman kawalangyaan yan. Kawalangyaan na yung ginagawa nyo. Sobrang-sobra na yan. Paano na kami? Diba? Kabulakan na sistema yan nakakadismay na talaga sa Pilipinas. May flood control na. Eto na naman. Panibago sa DTOTR, sa NAIA. Paano nasunod? Sana naman, bigyan nyo naman pansin yung aming, lalo na ako, matanda na ako, yung mga kamukha namin, naman tinatawag yung bayani ng Pilipinas na nagpapadala ng remittance para sa ikaunlad ng bansa natin. Wala ka kami napapala. Ganito ang napapala namin. Na kami yung subukan mo magbayad ka ng 50,000 para lang doon. Ang bilis niyan. Yung corruption talaga nandiyan sa NAIA na yan. Grabe yan. Sobra na talaga. Sana man lang itong video nito mabigyan pansin ng ating pamahalaan, lalo na sa pamumuno nung nasa NAIA, si Secretary Lopez. Sana bigyan nyo naman pahalaga yung mga nagbabakasyon. No? Sirang-sira na bansa natin. Tapos ito pa, sa amin, mga OFW, sa amin, tama kaya, paano na kami? Sana naman bigyan nyo kami ng pansin. Maraming salamat po.